Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solzen ang sasagot, Solzen ang a-appear, Solzen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Solzen ang tatayong abogado ng Senado. Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod at sa ngayon magbabahagi muli tayo ng video dito sa ating channel at medyo hindi tayo nakapagbigay update kanina buong araw na ito dahil medyo busy po ang inyong lingkod kaya ngayon sasamantalahin natin para makapag-upload tayo ng panibagong video dito sa ating channel. At ang video na ito ay ang press conference ito ni Senate President Chis Escudero na kung saan nga ay tinalakay nila rito yung tungkol sa impeachment trial na gagawin ng Senado. At yun nga, nagbigay pahayag dito ang nasabing senador. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload dito sa channel na ito. Sundan natin at pakinggan natin itong pagpapahayag ni Senate President Chis Escudero. Is here, meaning bababa pa yung threshold ng 2/3. Hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang impeachment judge. Nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganoon yun. Voluntaryo ang pag-inhibit niya at kung siya'y mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng 2/3 vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsali, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangan boto ay 2/3. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yon sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are 2/3 yes votes to convict. Sir, Mag-moderate na lang tayo, dali. hello. Sir, ang Korte Suprema doon sa petition for mandamus, may inihanda na ba ang Senate na sagot? Wala. Comment? Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solzen ang sasagot, Solzen ang a-appear, Solzen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Solzen ang tatayong abogado ng Senado. So, hindi po manggagaling sa Senate yung comment para i-submit sa Korte Suprema? Hindi. Pagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, ipo-forward din namin sa Solzen yun, but only for their information and consideration. It's the Solzen that will appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the Solzen to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may sasubmit na position paper sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So, ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Si Mary bilang ano? bayan muna? Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yun, nare-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ang interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga natin, ha? Ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay inarchive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? Kaugnay. Itong yung maganda kay Chis Escudero talagang by the book siya no? Pero kamakailan meron ako nabasang isang parang lumalabas na may pagka-loyalista daw yata ito itong si Chis Escudero pero
Para sa akin, hindi. Para kasi nakikita ko sa kanya yung mga aksyon ng mga ginagawa niya tulad nitong impeachment trial na gagawin kaya Sara Duterte. Parang talagang based talaga kung ano yung rules o kung ano yung batas na dapat nilang sundin at hindi yung ura-urada na lang silang kumikilos na base sa kagustuhan nila. Pero talagang may mga sinusundan siya eh. Yun ang medyo maganda rito kay Chis Escudero. At yun nga, pero nung ilang buwan daw yun na tinalakay ng Kongreso, tapos pagdating daw sa kanila, parang minamadali sila. Ang Senate naka-resist yata ayon sa kanya at kailan after pa ng saka sila magsisimula ang trial after ng resist na yan. Kaya medyo sabi nga niya medyo matatagalan pa at kailangan may preparasyon talaga yung venue kung saan gaganapin ang impeachment trial na gagawin. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga session. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang opposition paper, yung gamitin nila lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yun at isa yun sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makaka-apekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin. Ito yung talagang ayaw niyang may mapansin yung both side sa kanilang gagawin. Kasi siyempre kailangan maging fair ka sa dalawa hindi yung basta-basta ka na lang sulong ng sulong kung ano yung naiisip niyong pamamaraan. Baguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makaka-apekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-consider po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pa rin ng pagkakasama ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatatuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitignan lamang. Next from PTV4, Don Marley. Parang bold na yung mga mic nyo. Wow. Yung mic. Hello, good morning, sir. Sabi din po ni Congressman Colmenares, under the Senate rules, pwede na rin po kayong gumawa ng preliminary action like sending a copy of the impeachment complaint to VP Sara Duterte and giving her 10 days to reply. Personally, I tend to agree with Congressman Nery Colmenares. However, prudence is the better part of valor. Hindi siya klarong nakalagay sa rules at isa yan sa pinag-aaralan naming i-clar. Si Colmenares mukhang minamadali din sila. So siya pinag-aaralan pa lang daw kasi nga kailangan nakabase talaga sa rules yung kanilang aksyon na gagawin. Ito yung maganda kay Senator Chis Escudero. Nando naman na yan, hindi yan karagdagang kapangyarihan, ikaklaro lang. Para yan ang magawa namin sa recess dahil 2 linggo lamang ang sesyon ng Senado pag-resume namin sa June 2 at saka dahil may mga senador na mag-expire ang term sa June 30. Sir, once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Na maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya, laban o pabor kay VP Sara. Di ba? Kaya minsan kasi yung ibang tao, yung
ano kagad parang binibigyan kagad ng conclusion yung ginagawa nila. Kaya yan, sabi niya, wag i-prejudge yung gagawin nila kasi nga baka mamaya unahan sila ng mga kung ano-anong mga kung ano-anong mga komento, kung anong mga opinion. Kaya maganda itong ginagawa ni Chis Escudero. Talagang nasa proseso kung ating titingnan, base na rin talaga sa konstitusyon o kung ano man yung rules meron sa impeachment trial na gagawin nila. Na kami mag-a-acquit o kami mag-convict. Fairness dictates nothing less. Good morning. Good morning. Yung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo. Iba na yung yun, tapusin na natin yung video at medyo gumagabi na. So, kung nagustuhan mo itong video na ito, paki-share at like na rin. At kung nais mong magbigay ng iyong o magpahayag ng iyong komento, reaction o opinion, i-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.